Broadcasting from a city gearing to become the next Singapore. An emerging ideal investment hub of the Philippines. A city that stands out. General Santos. This is Brigada News TV. Metro Jensen. Alas 7 na. Mga kabrigada, sugdan nato ang adlaw sa Morning Hataw. Bawon, be proud of Jensen again. Isa kahataw na morning, mga kabrigada. Karon ay June 25, 2021. Ako si Justine Manansala, Lunes, Santo Biyernes, makihataw na. Biyernes na, mga kabrigada. Sabay ninyo sa usa ka lingaw nga buntag. Karong adlaw kami muhatag pa kaninyo ug mga hataw na balita ug mga hisgotang kasadya. Ako, si Del Bartolaba, Barong Jensen. Ako si Ken Abrigana. Sugdan nato ang adlaw nga dunay puso o galing. Good morning! Good morning! Ang ganda ng morning natin Super ngayon. beautiful atong buntag, mga kabrigada. Oo. Kaya atong nakauban ang mga representatives ng ating rehiyon para sa Miss Philippines Earth. Oo, ang kakaiba sa pageant na ni, kay klaro kayo ang advokasya, Oo. which is para sa Mother Mother Earth. Correct. Kent, mukhang gaganda ng mga Akala nga ni Ken kanina na-serenade candidate mo. siya eh. Sabi ko, hindi ka candidate, senior ka lang. Yes, naka-serenade ka, Ken. Oo, ano Bawal feeling? ba? Hawa ka ng kamay ngayon? Hindi, social distancing. Ganun ba? Oo, Oo. pala. Sorry. Oo pala. Kasi normally, di ba, hinahawakan Nakalimutan mo? ko bigla. Iniikot sila, Oo. ganun. Sayang naman. May pasayaw kasi yan pag Pero, pageant. alam mo, nakakatuwa lang kay maski pa na ay pandemya, mga kabrigada, mahibuan gyapon paagi nga madayon ang atong mga traditional kay grabe magid atong love for pageantry. Pero I think kung pageant mismo, parehas na nahitabo sa Miss Universe, tanan gi RT-PCR test, ug ang mga kandidata na In-house. nagpositibo, yes, gi pahawa, wala gyud naka-appeal. talaga may mga naay nag-positive na wala gyud naka-appeal kay syempre safety sa tanan ang atuang apas. Ug until now, I think ginapangutana unsa ba ka relevant ang pageant sa mga panahon karon Sa para sa buhay ng kuha. tao. O syempre para sa kuha bilang usa ka babaye, nag-change naman good ang essence sa pageants karon kay dapat kada kandidata naa naging advokasya na unta dili lang during the pageant Oo. dapat before, Prior, during and after. after daghan pag Kung ma-influence. maayo siya na, platform. Platform. problema ka sa ilong ko. It's okay, Ken. You're not perfect. Oo, okay lang yan. Nobody's perfect. Ganyan talaga ang buhay. Sige. Nga ka ng God, syempre, di ba, kay Syempre yun, okay. kinanglan jud kanang ma-disseminate ang ato ang gusto iingon ka. Syempre karon kay uso na kayo karon ang social media, di ba? Kagarang kung unsa man imo ang iingon, karamihan jud sa imuhang mga taga-subaybay kay nagapati jud sa imo. Totoo. May influence na sila. Oo. Beauty with a purpose. Lalo pat kung daghan silang following sa social media accounts nila, gamay na post ana, nanay mag-like, Debate dayon. oo, nay uban na gayahon kung unsa man nilang gibuhat. Ikaw ba Kent unsa imuhang mensahe sa tuang mga kandidata? Katulang arang do your best tapos arang dalon ninyo ang culture nato dinhi sa region 12. Yes. Correct. Do your best and God will do the rest. Pero gwapo to. Nadalon ang kultura diri sa tuang rehiyon paadto sa nasyonal. Pareha Kasi- sa kay Catriona Gray, di ba? Oo. Although different pageant, pero gidala gid niya ang Pilipinas paadto sa universe. Magandang ano din kasi alam naman natin kung gaano kayaman ang kultura ng South Cotabato. So pwede na to gabiton jud to og Sarangani as well. And dahil Miss Earth ni, ang atuang Sarangani Bay. Gwapo pa kaayo. Even ang atuang tuna industry. Part ramang gihapon na sa Mother Earth. Okay kaayo. Ug sa uban pang lugar. Kay diri baya sa atua, daghan kaayo mga wonders of nature pa, wonders of Mother Earth na wala pa na nadiskubre sa buong Pilipinas. Diba? So, this is their time to shine. Tagaan nato silang tips sa ilang itubag unya sa imong Sige. question. Mamaya, ila-ilahaw na to sila o Correct. isa-isa, mga kabrigada, kay they're representing Malungon, Sarangani, General
General Santos at Polomolok South Cotabato. Nice. Exciting, no? Oo. Nga daghan kaayo. Imagine ay tulo from our region. Bisag isa sa ilaha makasulod or unta sila tulo makasulod. Oo. Lipay kay Tana. Mga kabrigada, maiba lang kung gamay ha. Kaning nag-viral sa Cebu City na traffic enforcers. No? versus motorsiklo driver. Tekken. Kay ilang stance Mortal yun. Kombat. fighting Ang nag-video pag igwapo kay Angel. Anong murag sa pula sa puti ba? Kita daw kent be. O, ako na lang mag-video. Ikaw to. Gana. Mga ganun. Only in the Philippines. Yes, During oo. traffic na ay entertainment. At nagibeta, oy, speaking of traffic, naka-experience ko kagahapon na nagapangdakop na po daw itong mga traffic enforcers o wala naga-seatbelt, anti-distracted driving, which is naga-text. Ako gagunit kong cellphone nato eh. So nasita ka? Nasita, pero ako, di ba emergency? Kaya emergency, gito na ako ginaantuan. So, pwede man na yung mga exemptions. But then, kaning seatbelt ba? Siguro dapat reminder na lang ni and dili na naay fine because kung balaod man gud ni, it should be applicable to all. Dili to a chosen few. Kay kinsa lang po na itong pwede dakpon dira, mga private vehicles na bago ang sakyanan. Kay what about kaning mga multicab nato na wala na may seatbelt? Dili nato pandakpon, unfair. Wala naga-function. Yes, Oo. even our tricycles. Unsaon man na wala man gyud nay seatbelt. So dili angay na ma-fine ng uban na dili man tanan. Pwede nimo patawan ana na balaod. So dili siya dapat equalizer ang law pero dili siya equal para sa tanan. So dapat siguro reminder na lang kay I think as private vehicle owners, ako mag-seatbelt gyud ko kay makahadlok. Wala kang kakabalo sa disgrasya. Reminder na lang gyud na siguro. Naman kay mga sakyanan po na mag-seatbelt jud ka kay magsaba man. Oo, ang mga high-tech. Pero Totoo, wala wala man. technique. Ibutang ni mo Sa likod, oo. Diri na lang. Pero bitaw mga kabrigada, safety jud ang purpose sa mga seatbelt. Dili na yung tungkol sa mga traffic enforcers. Yes. Matakpan ka sa fine. Oo. Para na sa imuhang safety. Correct. Pero unta, wala na yung fine. Kasi Oo. dili man pantay. Reminder na lang yun sa mga tao na it's better na naka-seatbelt yun. Diri naman po sa Pilipinas, wala ka seatbelt. Kay kapante kay ta, kumpiyansa. Kayo sa mo nung balaod kung nabanggaan, kaya nga wala kay suot nga. Oo, exactly. So, Bitaw. Hindi naman Actually, fines. dili lang din sa mga road na mga batas, no? Pati sa EO natin, ganun din. Na-i-implement, tapos may mga naglalabag, tapos walang sanction. and Unfair. sometimes, Oo. daghan kay ginabuhat na balaod na common sense naman lang unta. Unfortunately, common sense isn't so common after all. Masunod ba ganun na to? No ID, no entry? Diba? Ay, nako, mga Pilipino yun. Basta, pwede mo lusot. Lusot. Ay, ang mga Pilipino, mga kabrigada. Adlaw-adlaw, walay undang mga issue na dapat nato hisgutan. Mga issue na mahinungdanot sa atong katilingban. Gusto na mo mahibawan sa atong issue karong buntag. Anong say mo? Kalit lamang nga mibuto ang balita, ingon man sa social media, ang pagpanaw sa atuang presidente o former president nga si Benigno Noynoy Aquino III. Dali nga gidala sa Capital Medical Center ang kanhing Pangulo kagahapon sa buntag kung asa hinungdan na sa kamatayon ni ini ang renal failure. Pipila usab ang nagpakita og simpatya sa pamilyang Aquino sa pagkamatay sa kanhing Pangulo. Ingon man, dinhi sa Jensa naka-half mask na ang flag sa City Hall sa pagpanaw sa kanhing Pangulo. Sa karon, wala pa gipagawas na pamahayag o nagawas na o pamahayag ang pamilya Aquino kagahapon sa hapon nagi-cover sa uban nga national media na ingon pa sa mga kapatid na babae sa ato ang presidente nga achievement o mission accomplished ka Noy og tanan gibuhat sa ato ang presidente para mahatag sa Pilipinas ang serbisyo. Si Aquino ang ika-15 nga nahalal isip presidente sa Pilipinas. Ket, anong say mo? Unang-una, nakikiramay na sa pamilya Aquino no, sa nahitabo sa atong former president. So, pero para sa ako karon, ang gusto ko lang iingon kay init kayo karon sa social media bitaw nga rang ginakantsawan ning ato ang aring former president bitaw kay tungod lagi adunay pula og yellow nga mga side sa politics. So mga brigada bali murag dili ni mao ang time nga rang para mag-involve ta sa nang ato ang kung asa bata na party kay kani siya murag it's a national loss good kumbaga kay syempre dako pod kung aduna may mga wala issues nga nakatubang ning atong
Pangulo or former President, isipon po nato ang ihang mga accomplishment sa atua sa nasod Pilipinas. So para sa ako, murag, dili lang sa nato haluan ni og politika ning pagkamatay sa ato ang former President. Ikaw, Justin, anong say mo? Well, ako, kumbaga natuwa ako, no? Kasi fan ako ni dating Pangulong Noynoy Aquino. At alam naman natin, ang pinaka naalala ko sa kanya ay bawal ang wangwang nung panahon niya, di ba? At ang dami din niyang na-achieve, na tahimik lang din niyang ginawa. Katulad nitong pinagdaanan niya recently, very quiet, wala tayong narinig na nagpaawa-awa effect, nagpalagay naman kung ano-ano sa katawan. Pero again, bigay na natin to sa pamilya nila. Sabi nga ni Chris Aquino sa isang interview kahapon, cremated na po ang ating dating Pangulo at ihahatid agad sa huling himlayan nito kasama ng kanyang mga magulang at hindi din kasi nila inaasahan ito, mga kabrigada. So baka pati sa pamilya niya, no, naging quiet siya, naging discreet yung kanyang pinagdadaanan. Sa lahat po ng mga kabrigada natin na naapektuhan sa biglaang pagpanaw ng dating Pangulo, nakikiramay po kami. Bill, anong say mo? We salute our former president. Hats off sa atuang Pangulo sa Pilipinas before ni Pangulong Duterte. To think sa tanan na nagapalibot na kontrobersiya sa current administration, wala halos tay nadunggan sa ato ang former president, which is good. Kay syempre bilang isa ka former president, dako jud ang imuhang impluwensya sa katauhan. Pero dahil naapod siya'y respeto sa current administration, gihayaan niya na kung unsa man ang style of leadership ni Pangulong Duterte, gihayaan sa ato ang former president. And that is a very good example na naset ni Pinoy. Ug dili lang kana iyahang naset para sa ato ang nasod. Kay syempre naadira ang famous line ni President Aquino nga, kayo ang boss ko. Ug mao na iyang gipanindigan sa iyahang 6 years na termino bilang presidente sa Pilipinas. Mao gani ingon sa iyahang manghod nga mission accomplished kanoy. Napatuloy niya ang legasiya sa iyahang papa ug mama. Imagine, isa ka pamilya sa Pilipinas, duha ang presidente, ug isa ang almost president pag yun, ug wala na fail ni President Pinoy ang iyahang mga parents, ang iyahang buong pamilya, ug syempre, ang buong Pilipinas. Ana gani sila na whether it is the current president or the former president, ang tawag ragyod nato gihapon ana, presidente ra gihapon, mapa-former man o dili, ug ang difference lang daw ana mga kabrigada, kay kung current president, si Digong ang coin nato saya is Your Excellency. Whereas ang former presidents, honorable. Kay naamanggoy mga, ano pa karon away-away sa social media ba na, nganong ginatawag og presidente gihapon. Maujud na siya, pwede na gihapon tawag og presidente. Ug dili na ni panahon para mag-away-away ta. Dapat i-celebrate nato ang life ni President Aquino ug wala na ni baha dapat sa politika. Yellow, unsa man yung kulay dira, isa ra tatanan, Pilipino. Ug dili ma-deny na nagserbisyo gyud og pagmaayo ang ato ang former President Benigno Noynoy Aquino. Sabi nga ng mga members pala niya dati sa cabinet niya, every year daw, after sa ilahang term, naaga-celebrate sila Christmas party gihapon. Except nitong COVID at nitong nakaraang taon. Oo, pero also this is a lesson for all na kailangan yun nato pangalagaan ng ato ang health. Kay very young pa si President Aquino, 61 years old, pero renal failure, kay nagadialysis na di ay siya. Ginahulat na lang yun ang iyang kidney transplant. Wala lang yun kaabot. Siguro kung naka-transplant pa to, okay pa. O secondary na, apoy diabetes daw ang ato ang former president. Siyempre, mga complications sa iyang lungs. So, grabe daghan yung kayo siyang sakit. Na isa ka reporter, nag-iingnan niya og I am not sa to, feeling well ba? O dili yun okay ang iyahang panglawas. So, makasad, no? Kay very young, 61. At saka, yun nga, tahimik eh. Tapos bigla na lang kahapon, lumabas ang pangalan niya ulit. Parang wala yun siya nakisawsaw sa bisag unsang kontrobersiya sa current administration. That shows respect yun. Nauntaan po daw mahitabo in the future. Maging example siya ba? Na naara siya sa likod, pero dili naman siya ang leader. So, hayaan mo ang current administration. huli siyang nakita sa mga rally eh. Nandun siya sa mga events na may mga ipinaglalaban. Pero quiet pa din. Yes. Ang dating Pangulo. And to think, naa siya yung mga kaso, nagiatubang po, di ba? Niadtog yun siya
na gidefend niya Congress, itself, Senate. nitubag siya, yes, 2017, 2018, ug ang maayo dira ana daw siya na nakakatulog pa naman ako sa gabi. Ana siya sa iyahang ate kay gusto nila sa iyang mga manghud na mutubag siya na i-defend niya gyud iyahang sarili. Ana siya dili na kasi nakakatulog pa naman ako. Tas mao daw mo adto gyud siya sa Senado, mo adto siya sa Congress para ma-answer ang mga questions kay kung wala gyud daw kay gibuhat na mali para sa Pilipinas o para sa imuhang during the term nimo, wala kay dapat ikahadlo. Ana gyud, no? Sana so good all. example. Oo. Kayo ang boss ko. Yun ang Gwapo namis, kayo. no? Hingin ko lang din ulit. At saka Pinoy. Oo. Diba? Yan natin mga natatandaan Oo. noon. Mao po daw na anong Pinoy iyang gusto na tawag sa iya kay gusto niya dili siya murag ibutang sa pedestal ba sa taas. 100%. So pag Pinoy siya, Pinoy. Normal lang siya. Normal lang siya na Oo. Pinoy. So, gwapo kayong example ni President Aquino og who knows, na ay Aquino na musulod na po. Oo. Hindi natin alam, may 4 na babae yan. Pero mga Hindi kabrigada, tayo, ayun nga, sa lahat po ng mga nagawa ni Pinoy, pwede na po kayong magpahinga at maraming salamat po sa inyo. Sa pamilya Aquino, condolences. Kaya syempre, namatayan yun. Ihapon sila. Mga kabrigada, kamo, unsa inyong say sa atong issue naghisgutan karong buntag, makastorya nato ang otoridad para tubagon ang atong issue. Unsa bagyod ang nabuhat ni President Benigno Noynoy Aquino para sa nasod nga Pilipinas? Ug unsa ang epekto sa iyahang pagpanaw kagahapon? Makastorya nato karong buntag ang usa ka sociologist si Professor Mario Aguha. Prof, isa ka hataw na morning sa imuha. Isang magandang umaga sa inyo at isang magandang umaga sa ating mga kabrigada. Prof. Mario, let's talk about the life that was well lived by our former president. Unsa ang iyahang na-contribute para sa atuang bansa nga Pilipinas? Thank you very much, Del, at mga nakikinig natin. No, una ay pinapabot ko ang aking personal na pakikiramay sa pamilyang Aquino, sa mga kaibigan ni Pinoy at sa mga sanawalan. No? I think I'll be speaking today not just as a sociologist, but as a friend of Pinoy. No? Wow. Noy and I were together in the 12th and the 13th Congress. No, we're together in the impeachment of Gloria. At magkasama kami, when Pinoy invited me to join the government in 2010 by appointing me as trustee of GSIS para linisin yung GSIS. No? Nakakalungkot that he passed away, but I think the last conversation I had with Pinoy was during his birthday last February. Yeah. Anong legacy? Siguro tingnan muna natin ano ba yung context ng pumasok si Noy. No? Si Noy was an unwilling president at this time. Kung alam natin, walang ambisyon, no? kahit kami na mga kasama niya dati, walang maniwala na magiging presidente si Noy. No? He might not be our best president, but he did his best to become president. Tatlong konteksto yung mahalaga na kailangan nating tingnan at dapat doon natin sukatin si Noy. Una, sa usapin ng politika. In 2010, ang sambayan ng Pilipino ay naghahanap ng decency. Ito ay pagkatapos ng Estrada government at ng Arroyo government, na kung saan ang honesty, dignity, and decency sa office of the president ay naging question sa maraming kababayan Tuwid namin. na daan. Oho. Tuwid na daan. No? Tapos pangalawa ay sa time na yon, people were in need of a better economy, better lives for Filipinos. No? Dahil bangkarote ang ating ekonomiya sa panahon ni Estrada at sa panahon ni GMA. At pangatlo, ay people were searching for peace and human rights that time. No? Kaya dito tingin ko ay dapat sukatin yung legacy ni Noy. He was a response sa pangangailangan ng pagkakataong yon. So, decency in the government, alam naman natin, Noy served the Republic with dignity and decency. And Pinoy was never involved in so many stories of corruption that was Yes. happening in the government. Di ba? Yes. Walang corrupt. No? And I think Noy stood to that promise. Yes. Never in the history of the recent history ng Republic natin na nag-take off yung ating economy.
No? In fact, ngayon, the current government is enjoying what it is enjoying because of the take-off of the economy during the time of Pinoy. In Correct. fact, nung nag-uusap kami nila Noy dati, sabi ni Noy, sirap talaga ng problema natin ngayon kasi nung bago siya pumasok, problema natin, wala tayong pera. No? Walang pera ang ating gobyerno, kapos tayo ng pera. Pangalawa, napakalaki ng bahagi ng utang panlabas sa pera natin sa Pilipinas. Pero nung pumasok si Noy, naayos yung ating ekonomiya, maraming pera ang gobyerno. Ang problema ni Pinoy, yung bureaucracy natin ay hindi handa na mag-absorb ng malaking pera. No? Kaya marami kang delayed projects na hindi dahil wala tayong pera. Marami tayong pera. And in fact, for the first time, nakakuha tayo ng mataas na investment rating, no? Dahil sa magandang maayos na performance ng ating economy. Opo. Then of course, let us remember, Noy, na siya yung tumawid with all the difficulties of the negotiation dito sa issue ng Mindanao with the MILF. No? Sa bago pumasok si Noy, ang posturing palagi ng ating pamahalaan ay all-out war. Yes, All-out war ni Erap, all-out war ni Gloria. But when Pinoy came, took the hard bullets against the sabi na walang pag-asa ito. At ngayon ay tinatamasa ng maraming kababayan natin yan dyan sa BARM. At tayo na rin dito sa ibang area outside of BARM na natatamasa na natin yung pagkakaroon o pagsisimula ng kapayapaan sa maraming lugar natin. So, yun yung mga ilang legacy ni Pinoy. No? Tapos dahil nag-take off na yung economy at Pinoy naniwala talaga no, na kailangan pagsilbihan yung ating mga kababayan. Sabi nga ni Noy, kayo ang boss ko. No? Una ay in-expand, more than any other time, in-expand ng malaki ni Pinoy. Halimbawa, yung 4-piece program natin. Yes. Pantawid Pamilya. No. Mas marami ang kinover niyan. Was it a good program? I think it's a good program dahil pinapatuloy siya ng Until kasalukuyang now. administrasyon. Opo. Until now. No? Yung bottom-up budgeting, no, na kung saan ang civil society ay bahagi pag determine may certain amount na sila yung nag-determine with local government partners kung saan gagamitin yung mga project na yan. Yung bottom-up budgeting, isang malaking expense ng government during the time ni Pinoy on the issue of participatory governance. No? Ito ay pinapatuloy pa rin ang ating pamahalaan ngayon under a totally different name. No? So, yun yung mga ilan na pwede nating tingnan sa, of course, maraming ginawa yan, pero in general, ang tingin ko ay susukatin natin siya anong ginawa niya sa politika. Yes. So, If you remember yung decency, walang wangwang. oho. Diba? Siya nagpauso ato, People Prof. were laughing at Opo. it, but tingin ko, isa siyang mahalagang statement, no? Na anong klase ng presidente ito na hindi naghahanap ng privileges. VIP treatment. No? Oho. Oo, gusto ng si VIP treatment. Si President. Noy naman, pag naging bisita mo, actually, ng presidency ni Noy, dalawa lang ang main requirements ni Noy, no? Knowing him. Una ay dapat merong smoking area adjacent to the speaking area niya. Requirement yan ng PSD. Pangalawa ay dapat merong Coca-Cola na naka-reserve. It goes to Diet show Coke. na tao gihapon ang atoang former president. Parehalang I gyud siya sa tanan. think Noy was a very simple guy, no? Yes, He pareha talks ra gyud sa stories. tanan. He's a guy na gustong kumain. He really loves to eat because he's really the one of eating it. Kaya kami, nung mga kongresista kami, kasama si Congresswoman Darlene Antonino that time, no? Palagi kaming nayayaya ni Noy na kumain after session. No, mahilig siya ng Chinese food. Oo, kaya deputy speaker namin siya that time. So, palagi kaming nayayaya. And that's one thing that you know the guy up close. Ayun. No, simple. Tapos pag nagmi-meeting kami, nagyayaya siya sa bahay nila. Oho. Sabi niya, bahay na lang tayo kasi maraming pagkain sa bahay kasi maraming Tipid padala pa. kay mami. Tipid pa, Prof. Oo. So, nakita nato, Prof, na ang nabilin yun na legacy ni former President Benigno Aquino, according to your account, Prof, kaning sa ekonomiya, kapayapaan, ug tuwid na daan. Prof, na-mention mo na this February lang nagkaroon mo conversation ni President Noynoy. Pwede na mo mabalaan, Prof, unsa ang inyuhang exchange? Yeah, kwanto, it was a usual exchange we have, no? Kasi una, i-textmate naman kami kahit ng presidente siya. Wow. Birthday kasi ni Noy. Kasi we make it a habit, mga kaibigan niya, to really call on him
sa birthday niya. Masaya siya nun, no? And the usual Noy, no? Hilig mag-joke. So, alam namin na may sakit siya. In fact, kaya nga, yung news, nung nag-break out yung news, hindi talaga alam exactly ano Oo yung nga po sanhi ng pagkamatay ni Noy, no? Because everybody was expecting it was his problem with the lungs. No, because of too much smoking ni Noy. That's really unfortunate that hindi mo matanggal kay Noy talaga yun. Sabi niya talagang hook up siya noon. But so everybody was expecting na yun yung magiging main cause actually. Kasi as early as December, may problema na yung health niya eh. Oho. But Prof, it was on the lungs issue. opo. Prof, ngano kaha nga the president was silent all these years? Sa iyang mga sakit, walay nakabalo, o gani, wala halos nato siya nadunggan na naga-criticize sa current government. Naarag yun siya sa background. Nganong animan ang gilid na life sa tuang former president after sa iyang termino? Oo, una ay naniniwala si Noy na hindi na siya Pangulo. Hindi na siya Pangulo, yung bagay about health niya ay a private matter para sa kanya. Para kay Noy, hindi ko kailangan istorbuhin yung ibang mga tao na mag-worry sa aking sitwasyon. No, dahil isa lang naman siyang simpleng mamamayan na. Pangalawa, bahagi ng kanyang paniniwala ng decency sa pamahalaan. No, na you have your time as a president. No, maraming nag-udyok kay Noy, no, na maging bahagi ng oposisyon, magsalita. Pero sabi ni Noy, naging presidente ako eh. May ginawa ako, may limitasyon yung aking time. Hayaan natin yung kasalukuyang Pangulo na gawin at hayaan natin yung mga mamamayan. I think that's the most decent thing that previous president can do, no? Sa tingin niya. Remember, ang mahalaga sa isang sistema ng demokrasya, una ay maayos yung transition ng power. So nakita natin, naging maayos yung transition pagka-elect kay President Duterte at in-usher in yan ni Pinoy, no? Walang question or whatever. Basta transition na yan. Pangalawa ay yung mga past presidents, inaasahan na they will be. Dahil past president sila, ang inaasahan ng mga past president, if there is something the new president or the current president would like to ask their opinion, they can be called anytime. And they can offer their advice in private. Sino hindi siya naniniwala na kailangan gawin in public yung mga bagay na yan? No? Dahil nga, kagagaling na lang sa posisyon na yan at may vulnerability siya anytime, no? Ang tingin niya kasi, anytime na magsasalita siya sa public, babalikan siya at babanatan siya dahil katatapos niya lang maging presidente. No? Hindi naman naging flawless yung administration ng Pinoy. No, alam Very naman natin yun, may mga kakulangan. If musturya siya. If mag-offer siya og opinion, divisive to the Philippines. Prof, final question ako, Prof, o quick lang. Unsa kaha ang pwede makuha sa mga future politicians, future president nato dire, gikan kay President Noynoy? I think dalawang mahalagang bagay. Serve the office with dignity and integrity. Be decent in your work. At pangatlo ay dapat maniwala sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ayun. No, Ninoy would be considered as the president of the people because of the programs na ginawa niya, no, sa ating mga kababayan. Daghang salamat, Professor. Yung ko yung legacy ni Pinoy. Mario Aguha, usa ka sociologist o friend gyud sa ato ang President Noynoy Aquino. Kayo ang boss ko. Maog yun to ang kumbaga, ang general concept sa iyahang serbisyo. No? Gwapo na example o unta. Dagan pag mga leader ang kahit hindi na presidente, pwede ng mayor, barangay captain, pwede nating sundan ang iniwang legacy. Especially sa mga youth, kumbaga ngarang ato mga future leaders nga na. Kay President of the people because in the first place, moging politician because you were voted or chosen by the people
for the people. To serve Dapat the people. maugyod na. Correct. May Brigada in the Sky? Wala eh. Wala. Patay Brigada na miss na po na to. Oo. Ang mga kalye. Dito sa Pilipinas, pero mga kabrigada. Pilipinas. Sa Pilipinas. Kalye ng mga Pilipinas. Meron tayo sa QC. Sorry na. Carried away ko. Sa Pilipinas. Bakit check na ang Tondo, Manila? Puntahan naman natin ang Subo, sa Cebu. Sa Shala. Uy, malay mo. Malay mo. Diba? Malay mo Ang kasi brigada. na-renew tayo ng another 25 years. Mga kabrigada. Kagahapon na, na-renew ang brigada o 25 more years ang BMMC na. Nanatay franchise, dili na matanggal for 25 years. So magdugay yun na dire. Yung pala feeling, no? Oo, pero again, dagang salamat at another 25 years ang binigay sa Baycoms Media Corporation, ang company ng brigada. Correct. So napirmahan na. Wala na naibawian. No exchange, no returning. Oo. Pirma sa franchise, sa brigada. So, can you imagine? 25 more years. Pila pa lang ka-years ang Brigada TV. No, Brigada TV. Ay, TV. Less than 10 7? years pa, yes. So, can you imagine Nine what daw. nine, Oo, what nine. 25 years can do? Oo. Diba? So, nanagid tayo. Subo, Brigada Cebu. dito. Kasi naririnig ko may Davao na ata eh. So, Ay, sana dagdagan all. eh. Pero, as per my knowledge, ang gusto yata sa tuang Idol Brigada, nandirigyon sa Jensan, ang murag Manggaling national lahat. hub. Kaya syempre, it's about time na naadiri ang national. Kay di man kailangan na sa Manila. Luzon always, or diba? Visayas, pwede nadiri sa Jensan. Kay diri jud good, nagsugod ang So basi, brigada. dili aware itong mga kabrigada, dito po ang unang Brigada News FM, Oo. ganun sa buong Oo, Pilipinas. so now there are over 40 FM sa tibuok nasod, pero ang TV diri pa lang sa Jensan. In the future, basi daghan pa, pero we're hoping na naagyo diri ang national kay Yes. Oo. daghan kay talent ang Jensan na or diri sa Mindanao kay kung naana diri na mga Easy to. na lang. Oo. Ug puhon Magkatinuod mag-expand. gyud ani ang the next Singapore. Kay kita naman atuan diri, di ba? Oo, pwede. Imagine. Ken, yes. Ug puhon mag-expand pa ang ang coverage sa ato ang Yes. TV. National coverage na. Even now, naman tayo national coverage Oo. via our FM. radio journalists Oo, sa sa Manila, sa Visayas. So naragyapon tayo masagap na balita dito. Pero syempre, lahi yun. Napon tayo reporters dito. Naay vision ang brigada eh. May patutunguhan. May patutunguhan o makita man ta kay Idol Brigada Elmer Catulpos na itong iyang vision simula first Day one. day one sa brigada, kita nato karon. Nag-materialize. Consistent, diba? Yes. And Andyan slowly talaga. gasaka. Oo. Nagasaka. So, daghang salamat po sa current administration na napirmahan ang franchise. Si Ma'am Yen Quintoy, I know mo. Para to sa iyo, Ma'am Yen. Pinaghirapan niya to eh. Gusto Oo. mahitabo ni Ma'am Yen. Ug karon, naana. Okay na, 25 years, secure ang trabaho sa mga taga-brigada. Ilang taon ka na Diba? nun? Ha? 25 plus 22. 1, 2, 47. 47. 47. Oh my Ako ata yung 50 With 3 eh. kids. With 3 kids. Parang ako siguro. Ikaw. 61. Mga kabrigada, muli congratulations sa Idol Brigada Elmer Catulpos, Ma'am Yelsie Catulpos, tanan na Attorney Can. tanan na nag-head o nagmugna gyud ani para mahatag ang franchise sa brigada ug syempre sa ato ang pangulo pot na graciously gipirmahan ang franchise sa brigada. Another 25 years na magserbisyo ang brigada para kaninyo diri sa tibuok Pilipinas na Barog Pilipinas. Dili ka Pwede. Barog Jensan. O sa tanan na nagabarog na karon kay Biyernes, mag-weekend na. Hadlok mata mo gawas og balay pa dayon ra gihapon gyud sa pagpanarbaho. Kailangan lang pakusgo natong kalawasan. Padahil sa paghataw mga kabrigada, ito na ang lagay ng kapalaran natin ngayong araw ng Friday, TGIF na nga. Makakaranas si mga Aquarius ng memorable event kung naging magulo ang buhay sa nakalipas. Ngayon maayos, sa mga Pisces naman magtiwala sa nararamdaman dahil malakas ang ESP. Kung ano ang iniisip kilos at gawin dahil may mapapala. Sa mga katulad kong Aries, maging mahinahon, huwag magtiwala sa nararamdaman dahil mahina ang ESP. Deadma lang din sa mga asar. Sa mga Taurus naman, may pabuya sa kabutihan na nagawa. Kung may tensyon sa tahanan,
kalma lang. Sa mga Gemini, sa impluensyang panahon, walang magiging suliranin. Magiging masaya ka at gawin ang nararapat. Sa mga Cancer naman, katulad ni Dr. Homer Matias na nagbe-birthday today, happy birthday! Upang hindi magkabuhol-buhol, ayusin ang mga schedule at repasuhin. Dahil makakalimutin ka ngayon, huwag mangako dahil tiyak hindi matutupad. Sa mga Leo, tukso na kusang lalapit ay iwasan dahil sisirain ang pamilya o relasyon. Huwag magpapadala sa buladas, mag-ingat sa manloloko. Virgo, iira ang pagkatamad, pagkamasungit, mainitin ang ulo at madaling magalit. Paglabanan ito para maging happy. Libra, malilito ka sa mga alok, lalong mabuti kung makapag-isa muna para makapag-isip-isip ng mabuti. Sa mga Scorpio, unahin ang kapakanan bago ang iba. Walang maibibigay na tulong sa iba kung sa sarili mismo kapos. Ituloy ang pagpupursige. And Sagittarius, magugulat ka sa makikita dahil hindi mo ito sukat akalain. Isang dating insidente ang mauulit. And finally, Capricorn, huwag magsisi kung may nagawang mali. Ilagay o ipalagay na isang aral ito na hindi na dapat mangyaring muli. Yan ang lagay ng kapalaran araw-araw sa Morning Hataw. Deal? Daghang salamat, Justin! Mga kabrigada na nagatanaw karon sa Free TV Channel 39. Usa ka hataw ng morning sa inyo ang tanan dira sa Barangay Baluan, Barangay Batumelong, Barangay Batumelong, Barangay Buayan, Barangay Bula. Uy, letter B to tanan ha. Sa mga barangay nato na everyday gyud gatutok diri sa morning hataw. Daghang salamat sa inyo ha. Sa cable pod na po ha, Channel 35 Sky Cable, Channel 21 Marvel Cable, pero panagsalay-lay ang channel. So pangitalang ninyo mga kabrigada. Sa mga nag-aabang sa tuwa sa Facebook Live, unfortunately, wala tayong Facebook Live karon, but don't worry, next week for sure. Fix na yun nito. Facebook Live, daghang salamat po sa mga nag-comment sa atong Facebook Live. Ginabasa gid na mo na everyday og naga-message. Ug karon, mga kabrigada, kay Biyernes man, anagay taganina na diri sa tuwang rehiyon, pertigid kadaghan og mga talentado og dili lang talentado, mga gwapa pa og naay advokasya. Maong karong Biyernes, tanaw na nato ang ato ang Bida Kabrigada live na live diri sa Morning Hataw, Miss Philippines Earth. Representative ng Region 12 sa Miss Philippines Earth 2021 na ba to, girls? Tama? Okay, kilalanin natin sila isa. We'll start with Miss Malungon. I am Fatima Kate Bisan and I am your Miss Philippines Earth Malungon. Hi, I am Precious Valerie Inimas, your Miss Philippines Earth, Palomalok, South Cotabato. Magandang Jensen, everyone. My name is Sunshine Mayning Gasca, your Miss Philippines Earth, General Santos City. Ikaw naman yung nasa dulo. I can. Obrigado.
Ilang taon? 22. Mula sa Purok Bayanihan, San Isidro. Mga kabrigada, ito na nga, ladies, we're so excited para sa inyo. Kay tungod ka mo lagi mag-represent sa tong rehiyon. Pero alam naman natin na Miss Earth is all about advocacies, ganon. Isa-isahin natin, Ken, kung sa ilang mga advocacy. We'll start with Fatima. So I am advocating for proper solid waste management to ensure public health safety. As a registered medical technologist, I have seen and witnessed the impact of improper solid waste management to our health and the environment. And in this pandemic, it's not the priority right now because of this pandemic. Actually, 280 tons of waste are generated every day because of this pandemic. And I think hindi yun siya na-prioritize because of this pandemic. That is why I am campaigning together with the government on proper solid waste management. Okay, sige. Ang Pulomolok South Cotabato naman, ano yung advocacy mo? I am advocating sustainable tourism. It's about establishing a suitable balance between environmental, economic, and sociocultural aspect in tourism development, and it plays important role in conserving biodiversity. Okay, and of course, ang Jensen. Good morning po. My advocacy is food sustainability or security. Because according to United Nations Food and Agriculture Organization, 59 millions of the Filipinos are suffering from moderate to severe lack consistence to food access. And with the help of a planned backyard farming and planting, it will somehow lessen the food shortage that we're experiencing today. As food shortage continues to grow higher, securing food in our table will never be an easy task unless all of us will be helping hand in hand to eradicate the problem. And this is due to lack of money and other resources that force every Filipino to compromise of the food that they consume. Seryoso tayo, no? Kinabahan naman ako. Akala ko ako na ang next eh. Wala po ako advocacy. Gusto ko lang po talagang tumawa ng tumawa. Kent, anong advocacy mo? My advocacy, mga kabrigada, is to always, you should always eat healthy and stay healthy. Yun ang advocacy niya. Bakit naman advocacy? Pero ito, may light side naman kayo. Masyado kayong seryosong tatlo, no? Ano yung mga preparations ninyo para makapag-compete ng maayos? Kailan din ang magiging competition pala? July 25. July 25. So isang buwan na lang. Okay, sige Fatima, ano yung mga preparations mo? Actually, napakahirap po kasi we have so many segments. Tapos halos every Sunday meron kami ibang segments and iba yung deadline. Napakahirap and kailangan ng madaming team to prepare for this pageant. And actually, yun nga, dahil lockdown, resources kulang talaga. Pero as much as possible, we are making ways to represent our municipality best. Yun nga, of course, diet kasi marami swimsuit competition as well yung gown. So, maraming preparations and I would like also to thank the LGU Malungan for supporting me. Yun ang kailangan natin, suporta ng LGU, no? Si Sunshine, tama ba ang aking Precious? Okay. Precious na naka-green. Siya lang naka-green ngayon, no? Pero in fairness, nagbe-blend tayo, parang Mother Earth. Kasi kahoy. Oo, kahoy. Tapos, ako na yung magdadasal para sa inyo. Okay, sige. Kamusta ang preparations? Katulad nun, may mga lockdown, hindi kayo basta-basta makakapunta kahit saan. Paano nyo pinaghahandaan? Of course, right now, Pulomolok is top 1, especially in COVID-19. But we are still doing our best to represent Pulomolok. And pasalamat din kami kasi meron kaming mga sponsors na willing sila na mag-help sa amin. Yun, no? Lahat financially. Yun, binibigay Kailangan nila lahat. natin yun Opo. eh. Yun ang Oo. pinaka-importante sa lahat po. Kaya thank you sa kanilang lahat. Okay, eto naman, sa Jensan, paano naman natin pinaghahandaan yung iyong, and nagsusuporta naman yung LGU natin sa'yo? Apo. I-shinure ko lang. Oo. Baka naman kasi, nakalimutan. Hindi kasi minsan kailangan pa ng approval, matagal na process. Actually po, may courtesy call po ako this July 6 po with the Vice Mayor. Oh, sa Vice Mayor. Yes, Ken, may tanong ka. Girls, unsa man inyuhang komento ani kaning pag-join bitaw sa mga transgender sa beauty pageant sa mga kababaihan? Nga na. Well, for me, I don't see any problem with that. As long as we are passionate of what we are doing, you can join whatever you want. Oo. Sige, si Pulomolok muna. So okay lang kay Jensan, si Pulomolok? Actually,
I don't have any conflict with that because without LGBTQ, we can't make it because they are very powerful. Sila yung nasa likod. Yes. But since LGBTQ, meron din silang platform na para sa kanila. So, mas magandang meron silang sarili. Yes po. Okay. Si Fatima naman. My brother is also part of the LGBT community, and I'm very proud of that, as well as the LGBT community. But as much as we respect them, they also need to respect us women. So I believe that they have their own platform for them to showcase their beauty as well as their intelligence also. And I think they need to respect that for us women to have also our own platform. And I think how will they think if we also join their pageant, diba? So it's just the reverse psychology. Now, what will they think if we will join in their pageant also? So like that. Totoo naman. At saka imaginein mo naman ito yung ilaban natin. Oh, diba? Barako. Pero hindi. Yung tama yun. May sarili silang platform. May isang tanong ka Ako pa. ang ato ang chance nga masungkit jud ang Myth Earth. Miss Earth. Miss Earth. Okay, Miss Earth. Oo. Kani Diba para sa na-feel final mo? question. Sa meron final pa. question. Unsa man ang inyuhang opinion bahin aning pag-remove sa height requirement? Ikaw una, Fatima. Actually, I'm happy for that because I'm only 5'4". So if with that high requirement, I really cannot join Miss Universe. So I'm very happy to that. And it's just a great example because, there are also a lot of beautiful women with 5'4" only height, 5'3". And I believe that in Miss Universe, it's important that you are able to represent your country as well as you're able also to walk beautifully and to answer that questions without that height requirement. Totoo. May gustong sabihin? Wala. Eto naman, ano yung hinahanap nitong magagandang ladies na to sa isang lalaki? Oo. Uy, dito para sa ibigay mo na yung mic. Okay. Hindi lang, kasi normally, may hinahanap ka talaga na characteristics, personality ng isang future boyfriend or husband. Ano ba yun? Para mapaghandaan ni Ken. Me, I've already found the one. You already found. Pero ano yung meron siya, kaya siya ang napili mo? Siguro, wait, Naiya siya eh. someone who is kind and passionate on what he really loves. He really puts his heart to what everything he do, and he's just also and someone who is also very kind and genuine. Yung itsura ni Miss Palomolo, kasi nandito po ang nanay niya, so nagko-coach. Sige, para lang, kasi di ba, pag ganitong age, naghahanda ka na eh, ano pa yung hinahanap mo? Yung mga nabaybas, I'm still gano'n. not ready. Hindi naman. Ha? I'm still not ready. Hindi pa ready. Yes, Ilang taong ka na ba? 21 po. Takpan ko si nanay. Pero unang tinitingnan mo na lang, pag nakakasalubong ka ng, uy, pogi, mataba, tiyan, ilong. If he is the one, he's the one. Sige. Wow. Susera ka ha. Saka na lang sa akin. Okay, Jensan, ano yung hinahanap mo sa isang future? May boyfriend ka na ba? Opo. Meron na. Ano yung nakita mo sa kanya? Actually, she's very kind, loving, and compassionate. That's why I'm very attracted, and that's why I love him. Oo, buti na natapos ng him. Kasi simulan niya ng she's very, sabi ko, he's. Linawin I'm natin. sorry. He's very kind, loving, and compassionate. That's why I love him. That's why I love her. Nilito niya na naman tayo. Sige, Ken. Doon ako question. Kay katong ni Agi, dunay na dakpan bitaw nga usa ka beauty queen sa Polomolok. Katong Hindi naman ikaw yun, Hindi naman. Kasi natakpan, parang yung dress ito yun eh. Hindi. Unsa Iba man ang yun. imuhang komento ato Miss Polomolok? Oo. Siguro, comment ko dun is, siguro gipit na, pero syempre pandemic, pero hindi natin alam ang story behind, kaya siya nadawit doon. Baka may financial problem, may family problem na kailangan financially. Pero we need to respect as well kung ano ang decision niya sa life. Kasi kung
kung tayo doon sa sitwasyon niya, baka maisip din natin yun gawin. Pero wag naman. Wag naman. Siyempre, kung pwede, gawin natin sa magandang Legal na paraan. Oo, tama naman yun. Irespeto natin. Hindi natin siya dapat i-judge agad. Oo. Pero yun lang, mali yung pinasok niya. So may mga kakaharapin siya after that. Good example po sa lahat po. Oo, lalo na mga beauty queen kayo. Kaya kayong tatlo, binabantaan ko kayo. Ako mismo magbabaybas sa inyo. Salamat, thank you, and good luck sa inyong paano ba namin kayo pwedeng suportahan? May Facebook page, di ba? Sige. You can like and follow the page Miss Philippines Earth because weekly we have a competition, and this coming July 3 we have long gown competition, and by July 4 we have preliminary of beauty of face. Pupunta talaga kayo o online? Virtual po. Virtual, And okay. it live through Facebook and YouTube. Anything pa? You can also follow me on my Facebook, Fatima Kate Bisan, on my Instagram, Bisan Fatima, for more updates on our upcoming competition. Okay, so please download Ecosystem app so that you can vote us. So cast your vote now and download Ecosystem app. Iyon. Thank you very much, and good luck sa inyong tatlo, mga kabrigada. Karumpunta, kotse may balintong sa Circumferential Road sa Barangay Apopong, Tulo, Anggulan. 37-year-old na lalaki sikop sa otoridad. Human maaktuhan nga gapamaligya o ginadili nga droga. 5 ka pakete sa ginatuhang shabu nakuha. 3,349 Pro 12 police frontliners ni pailawom sa regular swab test. Anggulan ang tulo ka sakay sa usa ka kotse human kini ang mibalintong sa may Circumferential Road sa Barangay Apopong Miyerkules sa hapon, Hunyo 23. Matod sa report gikan sa Traffic Management Unit, ginasubay sa buong kotse ang Circumferential Road padulong sa direksyon sa Jensen Airport gikan sa Apopong Rotonda. Ug sa dihang mibusikan, matod pa ang wala nga ligid sa likod nga bahin sa maong sakyanan. Hingtungdan nga mabalintong kini sa dalan. Samaran ang tulo ka mga sakay sa kotse ug nailhang sila hapsan maong Loretta Aiza Tayuan, puros mga residente sa lungsod sa Cotabato. Ug ingon man nahimong samaran ang driver sa kotse nga si John Mardago na residente sa Davao City. Gidala na ang mga biktima sa balay Tambalana na aron madapatan og kinahanglanong atensyon medikal. Samtang anaasab gidala sa impounding area sa TEU ang nadaot nga sakyanan. Milusan og buy-bust entrapment operation ang mga operatiba sa Bula Police Station sa Zone 2A, Barangay Bula, Jensan, Miyerkules sa buntag, Hunyo 23. Nasikop ang 37 anyos nga tricycle driver nga si Aladin Unga Sanday alias Aladin, nga residente sa Purok Bagong Silang, Barangay Labangal, ning syudad. Positibo nga napalitan ang sospek ug usa ka pakete sa ginatuohang shabu nga mo'y nagsilbing timaan alang sa pag-aresto ni ini. Nakuha gikan sa sospek ang 500 ka pesos nga gihimong buy-bust money ug laing upat pa ka pakete sa ginatuohang shabu. Ana balhog karon sa selda sa Bula Police Station ang dinakpan. Samtang ginaandam na ang kasong may kalapasan sa Sections 5 ug 11 sa Article 2 sa Dangerous Drugs Act, Batok Kaniya. Base sa COVID-19 bulletin sa South Cotabato, ana-ana sa 1,505 ang COVID-19 active cases sa probinsya. 458 niini sa Coronadal City. Ang nasangpit nga syudad mao ang dunay pinakadaghang kaso sa nataptan sa virus as of June 23, 2021. Tungod sa pagsaka sa kaso sa mga positibo hilabi na sa pipila ka barangay, extended ang pagpailawom sa Modified Enhanced Community Quarantine kon MECQ sa Barangay Zone 3 nga adunay 66 ka kaso. Barangay Santa Cruz nga adunay 63, Barangay Zone 4 kun asa 50 ang aktibong kaso. Ang Barangay Morales dunay 50 ug Barangay Santo Niño adunay 33. Padayon usab ang pagpatuman og curfew hour, liquor ban ug odd-even scheme sa biyahe sa mga tricycle. Base sa Executive Number 24, ipatuman kini hangtod Hulyo 6. Hangyo sa lokal nga panggamhanan, kooperasyon sa publiko aron mapakgang na ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Coronadal City.
Misaka na sa 3,349 ka-frontline personnel sa Police Regional Office con PRO 12 ang mapailawom sa regular swab test. Matod ni Police Lieutenant Colonel Tetchi Lebanan, Acting Chief sa Regional Health Service 12, tumong ang protektahan ang mga personahe o pamilya batok sa nagpadayong bahad sa COVID-19. Tungod nagkadaghan na usab ang kaso sa COVID-19 infections, gihimo nilang prioridad ang pagpailawom sa mga sakop sa RT-PCR test. Sa datos, naana sa 467 kapulis na takbuyan sa virus, asa 10 bag-ong ang 13 kasakop sa Sarangani Police Provincial Office con SPPO. Dunay gimontar nga mga testing centers ang PRO 12 sa pipila ka mga police officers sa rehiyon ug duna usab mga isolation facilities. Ang regular nga swab test sa mga personahe ang aron mapadayon ang operasyon sa PNP. Samtang naana sa 436 ka pulis sa PRO 12 ang nabakunahan gikan sa priority group A1 hangtod A3 nga mao ang frontline medical healthcare workers, senior citizens ug adult with comorbidities. Kinahanglan ang regular swab test sa kapulisan aron makasustenir sa operasyon kung asa ginakonsidera ang mga pulis nga prone sa implikasyon tungod sila ang tigpatuman sa minimum health protocol samtang naghimo sa regular nga trabaho aron masiguro ang kahapsay og kalinaw. Online ang pamahayag ni Pangulong Duterte ning milabayng Lunes sa ilahang pulong kauban ang pandemic response official. Mukabat usab kini og managlaing reaksyon ang nahimong pamahayag sa Pangulo. Apan sigon sa Department of Justice, walay balaod nga nagapugos sa mga Pinoy nga magpaturok og bakuna. Nagapati usab si Justice Secretary Minardo Guevara nga gusto lang sa Pangulo nga mabakunahan ang tanang Pilipino batok sa COVID-19. Mingon usab si Presidential Spokesperson Harry Roque, gikinahanglan pa og balaod arong mamahimong mandatory ang pagpaturok og bakuna. Sa karon padayon pang ginaawhag sa mga eksperto ang publiko nga magpalista na sa vaccination arong makabot na sa nasod Pilipinas ang herd immunity. Sa ubang balita, 306 ang nadugang sa listahan sa mga nagpositibo sa COVID-19, maong misaka na sa 19,634 ang nagpositibo sa Soxargen. Sa maong tala, 82 gikan sa Jensan, 99 sa North Cotabato, 1 sa Sarangani Province, 110 sa South Cotabato ug 9 sa Sultan Kudarat. Misaka usab sa 15,387 ang mga nakarecover sa maong sakit, human madugangan og 292 kagahapon. Sa pagkakaroon, aduna na lang 3,654 active cases ang rehiyon. Maong ginaawhag gihapon sa atong gobyerno ang atong mga kabrigada nga sundon ang non-pharmaceutical interventions. Mga kabrigada, mao kana ang hatong hataw balita karong Biyernes sa buntag at ang iyang mga balita karong hapon sa Ronda Brigada. Yes, mga kabrigada, huwag kakalimutan magdigari araw-araw para on the go always at mga kabrigada, especially katong mga ma-expose bitaw para kusog inyong immune system ni Gari Patak Mineral. Siguro kaning mga nagpa-pageant, sila to ang kandidata, dapat magnigari po ni, huy, lisod magtindog na, tanaw ilang heels ha, taas kayo. Parang na sila yung sariling stage. Kailangan dyan nagnigari para dili magpulikat. Iwas. Og syempre karon kay pabago-bago atong panahon, importante jud nga himsog o kusog nga atong kalawasan og para kusog ang atong immune system, lima na kapataksan ni Gary para healthy ang atong kalawasan. Kilig kaya tong baby boy karon, oy. Ha? Iba energy. Ang problema, ang duha na ay boyfriend. Ang isa na single na, mama. So wala, Ken. Si nanay na lang suffers. Para sa ganit sa giingon ni Miss Pulong-Molok, mag-abot lang ng tama jud nga tao para sa imo ha. Ay sus, Jocelyn. Dugay na kaayo. Jocelyn, Ken. Mga kabrigada, unsa man itong ginapangagyan, kalisod man o kalipay, kami ang inyong kauban, Lunes hangtod Biyernes, adlaw-adlaw, tutok ramo sa Morning Hataw. Mga kabrigada, padayon gihapon kapag hatag og kalingawan, impormasyon, nagpapapremyo, groceries load, and cash prizes. Ang 89.5 Brigada News FM, pamilo mo niyang alas 10 hangtod alas 12 sa udto ako inyong makauban. Kauban ninyong Morning Hataw, kabrigada nga di magsawa maghatod sa inyong kalingawan, matag adlaw. Ako si Justine Manansala. Daghang salamat sa inyong suporta mga kabrigada. Dili mi mawad ano gana nga ipaabot sa inyo ha ang mga importanteng balita. Ako si Kent Abrigana. Another 25 years with Brigada. Teka lang, importante to. Batiin lang natin. Happy birthday, Owen Solis, anak ni Auntie Jen at Uncle Happy June. birthday! Kay Ano Basig, ba si Owen? mawala na ako sa Lunes. Ano? Wala kang 17. maisip? Si Owen? Wala pa eh. Wala kang naisip. Hindi, ang maganda ngayon, ang nanay at tatay niya nakalabas sa hospital, so Owen na. Owen!
bilis! ONR. Ang bilis talaga. Mga kabrigada, muli 25 years na firmahan na ang franchise sa Brigada Mass Media Corporation. No? Oo, so 25 years pa na naa sa TV Ug unsa pa ang nga to ang Brigada. mabuhat ana sa 25 Yes, and years? for sure, another 25 and 25 and 25 more years with Brigada. Ako po, si Dil Bartolaba, be proud of Jensen again. Barog Jensen! O Kinia! Morning Hataw!